Sana naman linisin pati ang kalooban, hindi lamang ang panlabas. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 23, verses 27 to 32, and I read it for you. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which on the outside look beautiful, but inside they are full of the bones of the dead and of all kinds of filth. So you also on the outside look righteous to others, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you build the tombs of the prophets and decorate the graves of the righteous, and you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets. Thus you testify against yourselves that you are descendants of those who murdered the prophets. Fill up then the measure of your ancestors. Isa po siguro sa pinakamasakit na sabihin sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga palaging nagsisimba, bilang palaging mga nagdarasal, ay hindi tayo nagbabago ng asal. O kaya naman hindi nakikita sa ating personal na buhay, sa aktual na pamumuhay, ang ating pinaniniwalaan. Ang tawag po nila sa mga ganyan ay hipokrito. Hindi ginagawa, hindi tugma kung ano ang pinaniniwalaan. Nasabihan ka na ba ng hipokrito? O nakarinig ka na ba ng mga komento kagaya ng, kaya nga ako hindi na nagsisimba kasi mismong ang mga naglilingkod sa simbahan ang papangit ng ugali. Number 1 na hindi maganda ang asal. Kung narinig mo na yan, kapatid, magdasal tayo. We pray. Pagdasal natin ng bawat isa na sana magtugma ang ating mga labi na nagbibigay papuri sa mga kamay at paa na naglilingkod at nakikipagkapwa sa iba. Ang simbahan, kagaya po ng sinabi ni Pope Francis, ay isang ospital ng mga makasalanan. Tayong lahat ay kinakailangan natin ng Diyos. Kaya nagsisimba tayo at nagdarasal sapagkat alam natin sa ating sarili na tayo ay may pagkakamali, na tayo ay mahina, na tayo ay makasalanan. At dahil alam natin sa sarili natin na tayo ay may ginagawang hindi maganda, kailangan natin ang kabutihan, ang awa, at ang grasya ng Diyos. Sa mga pagkakataon na hindi nagtugma ang ating mga gawa sa ating pinaniniwalaan, patawad Panginoon, patawad din sa mga nagrabyado o nasaktan natin ng damdamin. Sa mga pagkakataon na hindi tayo naging modelo ng ating pananampalataya, humingi tayo ng tawad sa Diyos. At hingin natin ang grasya na maging tapat sa Kanyang katuruan. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, nais po naming maging totoo sa aming pinaniniwalaan at may bahagi nawa namin ng pananampalataya sa iba sa pamamagitan ng aming mga gawa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. O kaya naman po maging updated din sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.